Ako po si kapatid na Edmond Manabat Marcelino, 47 years old, retired PNP officer. Sa ngayon po ang pinagkakaabalahan ko sa farming po. Bata po lang na ako gusto ko na talagang maging pulis kasi yung tatay ko dating sundalo. Graduate po ako ng college ng BS Criminology ng 1999. December 2020, bumalik po ako ng Aglipay Police Station, designated as the Chief Intelligence and Municipal Chief Executive Master Sergeant. Napakagulo ng buhay ko noon. Sa totoo lang, napakarami kong bisyo. Yung drugs lang talagang hindi ko pinasok, pero lahat yan, sugal, hot temper, masyado kong mainitin sa napapalit na babel, pinapatulan to na. December 2015 po, nung ma-assign po ako ng Aglipay Police Station, may isang bagong pulis din po nakaka-assign. Ayun na, bago magka-partner ngayon, ha? Dahil pareho kaming bago doon, kami ang pinagsama. Dalawa po kami magkasama sa patrol. Nagpaalam siya sa akin na sasamba siya ng alas 5 ng madaling araw. Kaya ako na lang muna ang bahala sa patrol. Ayaw ko po talaga sa iglesia. Dati po kasi yung buong pamilya namin kasapi po sa Church of Jesus Christ of Latter-day Saints o yung Mormon. Kang usap-usapan sa mga kapitbahay, yung mga iglesia raw, wala daw silang Diyos. Galit na galit po ako sa kanila. Nausig ko po sila. Sinasabihan ko silang pagka dumaan sa bahay, Pastor. Sa makapagpulis ako, galit pa rin talaga po sa iglesia. Sa pulis na po, ang tawag sa amin pagka laging nagpapaalam, laging may rason, malinggiring, kaya malatuba. Kasi puro sila paalam sa pagsamba, attend sila ng pagsamba, attend sila ng pamamahayag. Kaya ang ginawa ko po nung bumalik kami sa station, para hindi siya makasamba, tinago ko yung mga gamit niya, yung sapatos niya pang samba. Ang ginawa naman niya, sumamba siya na naka-uniform yung gamit namin sa pagpapatrol. Pagkatapos siyang sumamba, kita niya yung sapatos niya, nasa ilalim na ng kama niya. Alam niya siguro na ako talagang nagtago pero hindi siya nagalit. Ang ipinagtataka ko at ipinagpapasalamat, pagkakasama ko talaga po yung tao ngayon, kahit magdamag kaming magkasama nun, ni isang responde, wala po kaming responde. Kung iba ang kasama ko, nandun ka pa lang sa scene of the crime, may ibang responde na naman. Lalo pag December, daming nagiinuman dyan, daming nagsasaksakan, mga lasing, disgrasya, karami hindi mo talaga. Yung isang buong gabi talaga na wala kang tulog, puro responde. Hospital, pag rumesponde kami dyan, halos patayan. Pero pagka siya, wala talaga po Kahit away lang po ng mag-asawa, wala po kaming responde. Payapa po kami, walang responde. Inaayunan siguro siya ng Panginoong Diyos. Kasi nga iglesia siya. Kung nakita talaga yung kasama ko na pulis na kung nakikita niya na hindi kaaya-aya sa pagka-iglesia, hindi siya sumasama sa amin. Totoo talaga, nakita po yung klase ng pamumuhay niya. Kaya pa, yun ang gusto kong maging buhay Kaya pa, wala kang iniisip na kaaway. Kaya humanga po sa kanya. Nung sumunod na patrol po namin, muli niya akong inayang sasama sa kanyang sumamba. Dahil nakita ko naman talaga sa kanya yung pagka-iglesia niya, yung kagandahang loob niya talaga. Dala-dala ko po yung cellphone ko sa loob ng car. Hindi ko pa alam na bawal kasi noon kasi hindi pa nga naman ako iglesia. Nagbabibrate, nagkupan yung cellphone ko nasa upuan ko. Pero hindi ko po sinagot. Ayaw kong paistorbo, gusto kong pakinggan yung tinuturo ng ministro. Kailangan mo pala talagang magbago. Gagawa ka ng mabuti. Sasamba ka. Pumasok sa iglesia. Yun po ang paksa nun. Yung mga panahon na yun.
Lahat po ng kwan ng ministro pumasok po lahat sa puso't isipan ko. Yung sumunod po na pagsamba, ako na lang po mismo ang kwan. Pumunta ng kapilya. Naka-off na po yung kwan na yun, yung kaibigan ko na pulis na kwan. Akala niya siguro kasi hindi kami magkasama, hindi ako magsasamba. Nagtaka na lang siya. Nauna pa ako sa kanya sa kapilya. Nauna pa ako sa upuan sa kanya. Hanggang sa nung matapos yun, tinanong ko talaga doon sa kasama ko kung paano pumasok sa iglesia. Nagtaka pa siya. Ano siya hindi magtataka, inuusik ko siya, ayaw ko sa iglesia, tinatago ko pa yung mga gamit niya. Pagbabago na, yung kan pala. Nag-aaral pa lang ako ng mga salita na Diyos, may mga nabago na. Hindi na magaslaw yung galaw ko. Yung pananalita, medyo may paggalang na. May iwas na rin sa barkada, sa alak. Balik na. Oo, di ba? Tuwang-tuwa yung asawa ko. Nakita niya, maaga akong umuwi. Pagkagaling sa opisina, walang sugal, walang inom. Kung hindi po ako napasok sa Iglesia ni Cristo, sa tututo po, wala ako ngayon dito. Baka matagal na akong patay. Kasi nga walang diretso, walang talagang plano sa buhay. O hindi man, baka hindi ako nakapag-retire, hindi ko mapakinabangan yung kinaghirapan ko sa government service. Talagang pinagpapasalamat ko, papasok ako sa iglesia dahil sa pag-akay sa akin ng isang kasama kong pulis. Hanggang ngayon talaga, nagkikita kami, halos magyakapan ka rin. Kadagis pa rin po ang tao sa akin. Dahil sa kanya, nakilala ko at natuturan ko yung talagang paglilingkod sa Diyos. Alam kong mawala man ako, nakakay ko yung pamilya ko sa iglesia. Maliligtas tayo, nasa iglesia tayo. Pilitin lang natin talagang maglingkod dyan hanggang sa wakas.